Magandang hapon po sa bawat isa. Pagbati mula sa UCBC. Kayo natutuwa nakabalik din ako dito. Makapag-silbi sa inyong mga kapatid dito sa Marito. Kung kayong tatanungin, gusto niyo bang magtiwala sa isang bagay o isang tao na iba-ibang isip? Pangako siyang ganito, tapos hindi tutupa rin. Diba? Yun yung realidad dito sa ating mundo. Hindi lang sa politiko, mga politika. Pero dito sa ating mundo, yan ang eksena na wala talagang masasabi nating permanently perfect na bagay na matatag, no, na talaga masabi natin pag ito ganito, hindi magbabago. In fact, sabi nga ng karamihan, yung tanging permanent lang dito sa mundong ito ay change, pagbabago. Yan, permanente, meron talaga yan. Pagbabago palagi. May katotohanan dito. Pero pagdating sa bagay na kung mga importanteng bagay na pinag-uusapan, mas gusto natin na yung kampante yung loob natin. Na hindi tayo, hindi biglang nawawala, hindi biglang nagbabago. Yung kung natandaan yung mga panahon na may bangko noon na ang slogan niya ay subok na matibay, subok na matatag. No? Ngayon, nandiyan na lang sa BF, parang akin, may BF sa Las Piñas. Okay, lang siguro taga-Bangko Pilipino dito. Pero, yun yung slogan niya, subok na matibay, subok na matatag. Pero, pinalaunan nasubukan yung katibayan, katatagan. Nakita natin na wala na. Maraming lugi, maraming naghabol. Pero yun ang realidad dito sa mundo. Biruin mo kung ikaw nag-ipon doon, may mga educational plans pa nga na talagang mataas dati yung mataas yung statute, bumagsak. Ilang libong tao ang bumabol doon na kanilang mga pinag-ipunan ng mga ilang taon, biglang nawala. No? Nakakalungkot. Pero, matitiyak natin sa ating pananampalataya ay ang ating Panginoong Jesus, ito talagang hindi nagbabago. Ito yung pag-aaralan natin ngayong hapon, isang katangian ng Diyos, katangian ni Jesus na kung saan ay maaari nating paglagakan ng ating kumpiyansa. The immutability of Christ. Basahin natin itong talata dito sa aklat ng Hebrews, Hebreo, mga taga-Hebreo 13, Hebrews 13, verse 8 to 14. At dito natin pagulay-bulayan itong mga pagkakaan natin ngayong hapon. Verse 8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Do not be carried away by varied and strange teachings, for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by foods through which those who are so occupied were not benefited. We have an altar from which those who have served tabernacles have no right to eat. For the bodies of those animals whose blood is brought into the holy place by the high priest as an offering for sin are burned outside the camp. Therefore, Jesus also, that he might sanctify the people through his own blood, suffered outside the gate. So let us go to him outside the camp, bearing his reproach, for we do not have a lasting city, but we are seeking the city which is to come. Pag manalangin, muna tingnan natin ng Diyos. So, aming Panginoon, batid namin sa mga oras nito ang aming kalagayan sa aming lupang katawan na may maaaring kahinaan at kapaguran at kapurulan sa pag-iisip. Nawa kayo siyang tumulong sa amin sa aming pagbulay-bulay sa iyo sa iba at sa iyong pananahan sa aming kalagitnaan na siyang ninanais natin. Sana nga po magpatuloy ito hanggang sa matapos sa aming gawain. Kaya tulungan niyo bawat isa, maging ako, ilayo sa anumang kamalian at kayabangan at sa ganun nating salita ay magkaroon ng pagdaloy ng pagpapala para sa bawat isa sa atin. Kaya pinupuri namin kinuluwalhati sa oras nito sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa binasa natin, ang bibigyan ko ng highlight dito is itong dalawang verses
verse 8 at verse 9, kung saan ay sinabi dyan unang-una, si Jesus, kanyang character being immutable, hindi nagbabago-bago, hindi nag-change, hindi pa iba-iba, kundi siya ay the same, yesterday, today, and forever. Now, meron akong mga dalawang punto lang naman dito. At una, maiksi, is yung definition na itong verse 8, yung konteksto nito. At pangalawa, itong tulong, help for the weakened hearts. Okay, ang title ng ating pag-aaral is yung The Immutability of Christ, Our Sure Help in a Troubled and Fallen World. Una, tingnan natin muna yung definition nitong context. So bakit ito naisabi rito? Verse 8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Bakit kailangan sabihin nung nagsulat nitong aklat na ito na pangbagitin yan? Well, bilang background, ang aklat ng Hebrews ay sinulat po para sa mga mga Hudyo, mga Hebreo, pero ito yung mga mananampalatayang Jew, mga Hebrew Christians. Nasa kasalukuyan, nung sinulat ito ay nakakaharap ng pag-uusig. Merong persecution mula sa kanilang hanay among their brethren, bilang Hudyo. Na dati sila ay mga Judaizers, o Judaism, ang kanilang pangunahing relihiyon. At once umalis ka doon, talagang uusigin ka. No? At pangalawang pag-uusig marahil ay sa kanilang gobyerno. Na dahil sa kanilang mga practices at sa kanilang paniniwala, mga bintang sa kanila ay may pag-uusig. Kaya nga, ang nangyari was that nung time na ito, sila ay oppressed, talagang discouraged, to the point na kung saan mas nanaisin nilang bumalik na lang sa dati. Kaya ang Hebrews, ang aklat ng Hebrews ay sinulat para sa kanila, nang sa ganon, i-remind sa kanila, ipaalala sa kanila kung ano ang meron sila ngayon kaysa sa dati. At kung papansanin niyo po, no, hindi naman first time nangyari ito sa mga Hudyo. Naalala niyo kung kailan naging ganito rin yung ugali nila? Pagkatapos sila makatanggap ng isang biyaya at may konting kagipitan, may kagipitan na nangyari sa harapan nila, ay sinabi nila, parang gusto ko doon dati Naalala nung lumabas sila ng Egyptyo, pinalaya sila ng Diyos, diniliver sila ng Diyos mula sa pag-aalipin dun sa lugar ng bansa ng Egyptyo. At ngayon, nandun sila sa ilang. At ngayon, ang kinakain nila ay pugo, tsaka mana. Bukas, makakatiyak sila yun, at yun pa rin ang kakainin nila. At sa katagal ng panahon, ay naisipan ng ilan, parang karamihan, sabi, namimiss ko yung steak doon sa Egypt. Naalala ko yung mga inihaw doon, yung puro pugo, tsaka itong mana na tinapay, puro ito na lang. Mas maganda pa yata doon Doon na lang sana kami, ba't pa kami pinalayas doon? Ganda-ganda ng buhay namin. At may kahirapan doon, kami nagli-labor doon, pero sarap naman ang pagkain namin. No? Parang may tendency palagi na bumalik sa dati. Hindi lang naman to limited sa mga Hudyo. Maging tayo din. Kung magiging matapat tayo sa ating mga sarili, magiging honest tayo, kahit na, mga Kristiyano na, minsan malis natin, ang ganda ng buhay nitong corrupt na to Sila pa yung corrupt, sila pa yung maganda yung buhay. Maluwag ang kanilang kalagayan. Ako na matapat sa Panginoon, parang magkakarapot na yung natatanggap ko Parang hirap na hirap ako sila Kaliwat kanan ng pandaraya at pandarambong nila. Sila yung mayaman. Parang hindi hata sila sinusumpa. Parang ako natin sinusumpa Remember the words ni Asaph sa Psalm 73. Bago natin makalimutan. Na nung tumingin siya dun sa labas sa mga hindi mananampalataya at nakita niyang karangyaan at kasarapan ng buhay nila, kahit sa kanilang pagsuway sa Diyos, ay napaalalahanan siya. Sabi niya, nung ako'y pumasok sa templo ng Diyos. Hindi lang naman porque pag pumasok ka sa church, parang, ay,
Salamat, okay. Hindi lang yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun sa templo, ibig sabihin nung naibalik niya yung kanyang pananaw patungkol sa Diyos, patungkol sa mga bagay na eternal at hindi pansamantala. E doon siya natauhan. Sabi niya, pinagpala ka na ako. Napakalaking pagpapala. And ganoon din, in the same thought, ang gusto nitong aklat, nung nagsulat nitong aklat ng Hebrews, na mapaalala sa mga Hudyo na naging manampalataya, na nagkakamali sila kung gano'n ang iniisip nila. Na mas maayos, maganda yung kalagayan nila bilang sa mga Judaism. Parang iniisip nila, walang persecution dun eh. Hindi ako inuusig ng mga kapwa ko Hudyo. Hindi ako inaakusahan ng gobyerno na palagi kami nagtatago, palagi kami, para kaming mga co-plotters, para kaming mga cannibal. Kasi may Lord Supper sa kanila, akala nila, kinakain na totoong laman ng tao, tsaka si Jesus, inyong pagkakainterpret, inyong mga dahilan, may maaaring mga dahilan noon. Kaya ang kanilang isip ay, mahirap tong kalagayan natin, bumalik ka lang tayo dati sa dati. Kaya kung binasa at nabasa niyo itong aklat ng Hebrews, makikita niyo sa simula pa lang, o yung pinakabukod dito, isa sa mga highlight ng aklat ng Hebrews ay the supremacy of Christ. Walang ibang lugar o tao o kadahilanan na ibinalik ng writer ng Hebrews etong mga Hudyo na naging Christians sa kanilang discouragement, sa kanilang discomfort, sa kanilang pag-uusig na naranasan. Wala sa ibang pinuntahang lugar kundi tinuro sila sa kadakilaan ni Jesus. Kadakilaan ni Jesus over what? Over everything na alam niyong pagiging Hudyo. Pagpunta niyo ng chapter 1, sinabi na kagad doon, Christ is higher than the angels. Ang Hudyo, grabe yung regard sa mga anghel. Grabe yung takot nila sa mga anghel. Pero sinabi sa chapter 1, He's better than the angels. Saan pa? Si Jesus ay better than Abraham. Si Abraham bilang ama ng mga Hudyo. Si Jesus bilang better than the Aaronic priesthood. Siya ang great high priest. Pag Hudyo ka, yun yung pinangawakan mong mataas. Hudyo ko, ako'y galing sa o meron kaming priesthood. Nasa amin ang tabernacle. Christ is greater than the tabernacle, than the temple. Christ is greater than Jacob. Christ is greater than anyone else na pwede nilang panghawakan bilang Hudyo. It's Christ. Si Kristo ay mas matanyag sa lahat ito. Si Kristo ay mas dakila. And even dito, kung pansin niyo sa chapter 13, binasa natin, sa verse 7, sinabi niya, remember those who led you, who spoke the word of God to you, and consider the result of their conduct, imitate their faith. Maging yung mga ginamit ng Diyos para sa inyong pananampalataya. Kasunod nun, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang pwede niyong pangkapitan, mga kapatid, sa oras ng kapighatian, hindi lamang dahil pag-upot, then may persecution dahil sa iyong pananampalataya. Ang sigurado mo matatakbuhan ay si Jesus na siyang hindi nagbabago magpakailanman. It's the immutability of Christ na kung saan ito ang siyang solusyon. Itong dapat titingalain natin ng mga mananampalataya. Hindi lamang ng mga Hudyo, kundi ito. Even the apostles, ng mga pastors, Christ is greater. Dito kayo tumingin. Si Kristo na hindi nagbabago magpakailanman. Si Kristo na matapat. Si Kristo na tagapaglikha. Si Kristo na tagapagligtas. Kay Kristo at kay Kristo tayo tumingin. So yun yung context na kung saan nilalagay nitong writer ng Hebrews dito sa binasa natin. Bakit niya sabing si Jesus, the same yesterday, today, and forever. Si Kristo ay matapat. Kaya kayo nananatili dyan dahil kay Jesus. Kaya tayo umabot rito dahil kay Jesus. Kaya tayo may kaligtasan dahil kay Jesus. Now, sa ganitong paraan na may ganitong kaalaman na ibinabahagi at pinapaalala sa kanila, importante, ang sunod nun, may utos na ibinibigay. Kasi nanghihina sila.
nanlalamig, nalulumbay. Sabi niyan, eto, tumingin kay Jesus, wag kalimutan niyo lahat. Tingnan niyo si Jesus na mas dakila. Pero ito kailangan niyong gawin. Ito kailangan, in light of that, dito matutulungan yung ating kahinaan ng ating mga pusong nalulubaybay. Sabi yan, do not be carried away. Verse 9, binasa natin, ito yung tulong para sa nangihinang puso. Do not be carried away by varied and strange teachings, for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by foods, to which those who were so fed were not benefited. Okay? So, unang-una, alamin muna natin, ano ba yung cause? Ano yung dahilan bakit may panghihina? Pinanghinaan, may kahinaan ng loob, kahinaan ng puso. Bukod dun sa nabanggit ko kanina, na may mga ganung pananaw, na na-correct naman, dapat, sinasabi ito, persecution, pag-uusig, mga oppression, sigurado makakabigay ng discouragement yan. May kanya-kanyang paraan. Pero, may ibang klaseng discouragement na dala rito. Dahil nga, ito na nga, ang nangyayari sa'yo, no? Isipin mo, samut-saring pag-uusig dahil sa pananampalataya mo, bilang mananampalataya, nakakatanggap ka ng pag-uusig mula sa pamilya mo, sa kapitbahay mo, katrabaho mo, kaklase mo. And then all of a sudden, kahit sa mga pinakamatapat na mga mananampalataya na nakakaranas nito, bukod doon, meron ka pang mga nasasagap na iba't ibang katuruan. Pag tayo nang hihina sa ating pananampalataya o nanlalamig, ito yung mga panahon na kung saan yung dating masasabi mong kalokohan yan, parang nagiging appealing. Parang, oo nga, no? Parang may tama nga yan. Tama nga siguro yan. Mukhang totoo, mukhang okay yan, mukhang appealing sa akin. Na dati, nung ikaw ay nasa kasagsagan, nakainitan yung pananampalataya, alam mo, napakalayo sa katotohanan. Ito'y lalo nagbibigay, mahina na nga yung kalooban mo, lalo pa itong nagpapahina. And I'm talking about false teaching. False teachings. Okay? False teachings. Sinabi dyan, verse 9, do not be carried away by varied and strange teachings. Hindi sapat na ma-stress na ang buhay Kristiyano taliwas sa sinasabi ng mga karamihan, lalo na yung mga nasa prosperity movement, prosperity gospel, health and wealth gospel, na kung ikaw ay manampalataya kay Jesus, ang buhay mo ay aayos. Yung pamilya mo, mawawala yung mga problema, yung sakit mo gagaling, yung negosyo mo kikita, yung anak mo makulit, titino, yung asawa mong hindi kayo magkasundo, magkakasundo kayo. Hindi mga yan sa mga pangako na pag ikaw ay na kay Jesus, merong prosperity na nangyayari. Biruin niyo po, kung ganyan ang mga pangako na ibinibigay, nagkakamali si Jesus. Kasi sinabi ni Jesus, kung ako tinrato ng ganito, habang nabubuhay dito, siguradong kayo tatratuhin din ng ganito. Kung ako kayo yung mga disipulo ko. Kung lalakad kayo ayon sa aking kalooban, lalakad kayo ayon sa paraan ng aking paglakad, the same thing ang mangyayari sa inyo. Sila Pablo nagpatotoo doon, with many tribulations, you shall enter the kingdom of God. At nakita natin yung buhay throughout history ng mga mananampalataya. Napugutan, sinunog ng buhay, pinakain sa mga mababangis na hayop. Ilan lang sa mga to. Tinutugis ng pamahalaan, kinulong, pinatay. Yan yung sinabi actually sa Hebrews 11. Hebrews 11 talks about yung mga quote-unquote heroes of the faith. Na kung saan, dahil sa kanilang katapatan sa Diyos, buhay nila naging kapalit. And yet, nanatili silang kapal. May persecution na nangyari to the point of death. Alam mo, mapalad tayo dito sa ating bansa na walang nakaupong pulis dyan ngayon. Bakit may pulis dito?
Walang nakaupong pulis para magbantay. Babantayin yung bawat salitang lalabas dito at kung magkamali, i-report, ipapasa na ito. Or worse, dadamputin tayong lahat, ikukulong at sisentensyahan. Masalamat tayo na sa ganito tayong kalagayan. Kaya minsan, hindi naman natin hinahanap, pero ano kayong mangyari na biglang magkaroon ng pag-uusig dito sa ating bansa? Biglang yung presidente natin magsabi na bawal na hindi lang galit niya sa mga Romano, mamaya pati ano sabihin niya, itong mga Reform Baptist na itong kulto na to, isa demonyo nito. Kailangan usigin niya mga yan. Ano biglang pumasok sa isipan ng presidente natin? Nasa delikado tayong kalagayan. Ilan pa kayo magpapatuloy sa atin? Secretly man. Pasalamat tayo, ganito kalagayan natin. May mga kanya-kanya tayong pag-uusig, alam ko. At ito'y nagbibigay ng panghihina sa ating mga kalooban. I'm sure bawat isa sa atin dito mga mananampalataya, may kanya-kanya tayong pasalin, kabigatan, problema sa buhay, suliranin sa buhay. Maaaring hindi nga related sa pananampalataya, pero ito minsan nagdudulot ng kahinaan sa ating pananampalataya. Mga suliranin sa bahay, sa mag-asawa, sa negosyo, sa trabaho. Dahil dito, yung mga, alam natin dati, napakatapat sa pananampalataya, sa panambahan, unti-unting nawawala. Unti-unting nanghihina. Unti-unting nanlalamig. Kaya ito, isang may malinaw dito na further cause ng wicked heart, ng kahinaan ng puso, itong false teaching. Mga maling katuruan. Nasabi rito, itong mga false teaching na ito, ang pangunahing layunin nito ay ang activity nito ay hindi lamang magsabi ito ng maling katuruan, pero ito ay sabi dyan ng activity na ginagawa niya is parang tinatangay ka. Varied, iba't iba, samot-saring teachings, foreign teachings, na hindi nakagisnan mula sa salita ng Diyos, yung mga doktrina, hindi according sa salita o sa doktrina ng Diyos na pinapahayag. Ito ay nagpo-cause ng confusion. Kaya nga sabi ko kanina, yung mga dating bagay na kung saan, pag narinig mo, parang kalokohan yan. Ngayon, dahil sa kahinaan ng ating kaluluwa, kalamigan ng ating kaluluwa, galing itong mga Jewish Christians, yung dati nilang sinuka, parang okay na yun. I mean, napaka-absurd. Kung sasabihin nyo ngayon sa kalagayan natin, pag naikinig kay Soriano, parang hindi mo matagalan. Pag nagsasalita siya, at sabihin, kalukuhan talaga nito. Kaya daming naniniwala dito. Imagine, bakit nangyari ito sa mga Jewish Christians? Kaya huwag tayong magmataas sa ating mga sarili at sabihin natin, hindi nangyari sa akin. Bakit mo binigay itong liham na ito para mabasa natin is because the reality is, may panghihinang nangyayari at mangyayari sa buhay natin. At kung di natin pag-iingatan ito, sadly, tumungo ito sa pagbabackslide or worse, sa apostasy. Nang hindi tinuturo dito at saan man tinuturo sa salita ng Diyos na ang tunay na mananampalataya, nawawala ang kanyang kaligtasan. Isa pa sa mga maling katuruan yun. Hindi tinuturo dito, ang apostasy ay isang mananampalatayang tunay, tapos biglang tumalikod sa Diyos na wala na yung kaligtasan niya. Ang apostasy po, ang pagtalikod sa Diyos ng ganapan ng tuluyan, ay ebidensya po lamang na hindi siya naging tunay na mananampalataya to begin with. Pero ang sad case about sa apostasy o pagbabackslide, halos walang magkakaiba eh. Pero isang bagay na constant sa kanilang dalawa ay hindi yan nangyayari overnight. Hindi yan biglaan. Bigla na lang nawala sa church. Bigla na lang nawala sa panambahan. Bigla na lang hindi
na, wala nang pakialam sa Diyos. Bigla na lang na hindi na nagbabasa ng salita ng Diyos. Dati na nangyayari, may padahan-dahan. Until one point, sa buhay niya, may isang nagsasabing siya ay mananampalataya, na wala na. At we can see sa scriptures, all throughout sa New Testament, mga taong ganito. Demas. Remember Demas. Ano ba si Demas? Church attender? Hindi. Kasama nila Pablo sa gawain. Kasama nila sa pag-aakay ng kaluluwa. Hindi natin kailangan pumunta kay si Judas. Kung nasaan si Kristo at nangangarap, gumagawa ng mga himala, nandoon si Judas. Pero iba pa rin yung intensyon ng puso niya. Pero Demas, kasama nila Pablo palagi, nangangarap ng salita ng Diyos, nagsilbi sa gawain, and yet what? Sabi ni Pablo, having loved this present world, Demas forsaken us. Mas pinili ni Demas yung mundo, yung mga bagay dito sa mundo. Hindi natin alam bakit. Ako sabi niya, baka nalilitan siya sa sahod niya. Mas malaki kaya sahod dito. Ang gusto ko dito. Do not be carried away. It's a negative command dito sa atin. Example. How many religious groups today? Ilang grupo, religious groups, ang pumahawak sa kanilang pananampalataya, hindi lamang umahawak sila sa Biblia bilang kanilang source of authority, pero plus, may extra biblical authority and tradition as source ng kanilang pananampalataya. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag nangyari sa atin yan, kung anumang kaganapan sa buhay natin na nagkukos ng kabigatan at kalamigan sa atin, the things that were once foolish para sa ating pananaw, foolish dahil alam natin malayo sa katotohanan ng Diyos, ay nagiging appealing. Nagiging appealing. Kaya nga yung term na ginamit, it is carrying away. Kaya ang command, negative command na sinabi ng writer ng Hebrew sa mga nanghihinang puso ng mga Jewish believers, Jewish Christians, do not, wag kayong patangay. Wag niyong hayaan kayo tatangayin nito. People are looking for help in all the wrong places. Tandaan yung nangyari dun sa Quiapo. Ilang milyon ang nandoon. At ilang milyon pa ang nasa harapan ng TV nila. Umaasa sa isang panata. Nagiging matapat dahil sa isang panata. Dahil ito'y ginawa sa akin, kaya ito'y magiging matapat sa iyo. Yung kagalingan, yung kasapatan, yung mga nangyayaring kabutihan, nangyayari sa kanilang kabutihan, inattribute nila sa isang kahoy maitim na kailangan pang itulak at minsan ang nasiraan pa. Punta mo ng Cebu, ganun din. Naghahanap ng tulong, naghahanap ng kasagutan. Maaari ngayon, sabihin natin. Kalukuhan talaga. Isang kapulagan. Ilan na rin ang mga taong nakasalamuha ko na dati sila'y ang init sa paglilingkod at sa pananampalataya. Ang init na gusto makita at makilala ang Diyos ng totoo. Ngayon, atheist. Naniniwala sa Diyos. People are looking for help in all the wrong places. Strange teachings. Once na talikuran mo, i-reject mo ang salita ng Diyos,
hindi ka babagsak sa isang bakanting lote. Pag tinalikuran mo ang Diyos at ang kanyang salita, tiyak may babagsakan kang aliwas sa salita ng Diyos. All of these teachings are consistently inconsistent. Madalas nagko-contradict. Kaya nga patuloy niya ipinilit na si Jesus, saying yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago. Hindi yun. Kung hindi nagbabago ang Diyos, hindi nagbabago si Jesus, ibig sabihin hindi nagbabago yung salita niya. Kung ano yung pinanampalatayaan mula noon, ngayon yun pa rin. Nabanggit ko kanina itong paggamit ng salitang to be carried away. Ang idea nito is tatanggalin ng isang bagay na matatag na nakabaon. Na nasa isang fixed na position at ang ginagawa is to carry it away. Yung goal niya, maalis siya dun sa pagiging firm niya. Sa pagiging matatag. And one thing comes to my mind. Yung pasimulang awit ni David. Psalm chapter 1. The definition ng righteous at wicked. The definition ng righteous. He does not delight in the flesh. He doesn't stand in the way of sinners. He doesn't sit in the seat of scoffers nor stand. Yung bagay na yun. But his delight is in the law of the Lord. And he meditates day and night. Malapit sa kanyang pusong salita ng Diyos. At anong resulta? He shall be like a tree planted beside streams of water. At namumunga sa takdang panahon. At yung kanyang dahon ay hindi nalalanta. Anong definition ng wicked? The wicked is not so. Baliktarin mo lang lahat ng definition ng righteous man. Yun ang wicked. Tumatayo, umuupo, nag-i-enjoy doon sa mga makasalanan. Wala siyang pakialam sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos. At anong kalagayan niya? In the day of judgment, para siyang ipa. Nakahandang sunugin. At ano pa? Iba na palipad-lipad lang sa hangin. Kung saan ang ihip ng hangin, doon siya. Yan ang description ng isang taong naalis o nabuwal o walang firm foundation. Kung anong agos ang meron dyan ngayon, sasakyan ko yan. Mga mananampalataya, mga believers, we stand. You should stand firm. We should stand firm sa katotohanan ng salita ng Diyos. Regardless kung ano man ang dala ng panahon natin. Yan ang makikita natin sa mga martyrs noon. Kung kainitan ng dark ages ng iglesia. They stood their ground. Even if it cost them their lives. Mga mananampalataya, however, we have the Word of God, yung doctrines ni Cristo and His apostles. And we tend to forget yung mga bagay na ito. We tend to neglect the means of grace. That's why we are being led away. Natatangay tayo sa agos. Kahit na tayo malakas, mayaman, maimpluwensya, pera, kahit sa mga mananampalataya, meron talagang temptation to look away. Pagtiwalaan ng Diyos at begin to look somewhere else. Imbis na mahanap natin ang ating sufficiency, kasapatan natin kay Jesus sa ating dakilang pastor, ay naghahanap tayo ng ibang pastor. Greener pastures. Sa ating kalagayan, ito sinasabi nito, being carried away, being led away,
and being led away from the sa katotohanan. Katotohanan ng salita ng Diyos, it leads us away, not just sa salita ng Diyos, but to Him, kung sino yung sinabi dyan sa verse 7. Strange, various teachings na lalo nagpapahina sa atin kung tayo'y naghihina na. It pulls us away from Christ Himself. Sa kasapatan ni Jesus. Mga kabigatian, mga kabigatan na nangyayari sa atin, maaaring pwede tayong pumunta ng church at dala-dala natin ang masayahin mukha, pero hindi pa rin nawawala yung mga suliranin natin. Sa bahay o kung saan pa man. And kung talagang magiging sincere at honest tayo sa pag-evaluate, minsan ang inaasahan natin tulong, inaasahan natin, hindi ko sinasabi hindi tayo magtatrabaho, wala tayong responsibilidad, pero mas nagtitiwala tayo sa kamay ng tao, sa sarili nating kapangyarihan. And that's what false teaching does. Kung pakikinggan niyo yung mga maling katuruan at taliwas sa salita ng Diyos, kahit na parang Christian pa nga, ang dami, mag-ingat kayo. Lalo-lalo pag yung sa Facebook, ang daming mga posts, ang daming mga video clips, ang daming ko nakikita ang mga kilala kong mga manampalataya at kung ano-anong mga pinupost. Hindi na nakikita na prosperity gospel pala yung tinuturo. Hindi na nakikita na taliwas pala sa doctrines ni Christ yung tinuturo. Masarap lang pakinggan sa tenga. Mag-ingat tayo sa mga librong binabasa natin. Mga kapatid, kung tayo'y nakakaranas ng panghihina sa ating pananampalataya, regardless kung ano man dahilan niyan ng mga suliranin, ang apektado is yung pananampalataya natin, yung panambahan natin, yung ating devotion sa Diyos, yung ating meditation sa Scriptures, yung ating panalangin, yung oras na dapat din-devote natin sa Diyos. Kung ito'y naapektuhan, mga kapatid, mag-ingat tayo. Maaaring unti-unting tumatalikod ang puso natin. Mag-iingat tayo. Various and strange doctrines. As if itong mga katuruan na ito ay magpapalakas sa kanila. Pero mo, pinalaya na sila doon sa legalistic, formalistic, na pananaw ng pananampalataya, ng mga practices. Yung mga laws, mga dietary laws nila, pinalaya sila doon. Babalikan nila yun. Ang exhortation dito ang sa dito is negative. Hindi dapat dito huhugutin yung ating kalakasan para sa ating mga puso. Hindi sa mga bagay na external, hindi sa mga bagay na temporary. Kung nanghihina ang ating mga kalooban, yung ating pananampalataya, don't just merely attend. Don't just be merely visible sa church. Mabuti nandito ka, nandito ka. Pero don't just go. May benefit din o, nandito nakakasagap ka ng salita ng Diyos. Pero don't just do it ng gano'n. Wag lang. Mechanical na paraan. Itong great danger sa mga iglesia natin din. Even sa reform ng mga Baptist circles. We're so concerned of being correct. About being formal. Ang concern natin is formality ng ating services. Pero yung tunay na puso ng panambahan ay wala na. Matagal nang wala. Formalistic churches. We have the right doctrine. We have the right practice. At walang substance. Bakit? Ang individual na mga manampalataya at iglesia, miyembro ng iglesia, ay naglalaro. Formalistic. It is like
wilderness mindset, gaya na sinabi ko kanina, sa nangyari sa mga Hudyo. Mas mabuti pa noon. Hindi nila nakikita yung pinalaya, kung saan sila pinalaya, at hindi nila nakikita kung ano yung meron sila sa harapan nila. Hindi nila nakita sa kalagitnaan ng kanilang pagrereklamo kung ano yung mga himala na mga napakadakilang bagay na highlights na ginawa ng Diyos. Hindi nila nakita yung 10 plagues na binigay ng Diyos. Hindi nila nakita yung paghati ng Red Sea. Hindi nila nakita o naalala man lang yung mga laban na nangyari. Hindi nila nakita yung pillar of clouds and pillar of fire. Halimutan nila agad yun. Ang naisip nila, sibuyas. Sibuyas ng Egypt. Hindi nila nakita yung kamay ng Diyos na nasa kanila. Hindi na naalala kung paano nilunod ng Diyos yung buong hukbo ng mga Egyptyo dun sa dagat. At naisip na nga yung sibuyas. Ang sibuyas ng Egypt. Ano meron sa sibuyas ng Egypt? Sa kamay ng Diyos. Hindi na nakita. At madalas mga kapatid, if we will be honest din sa ating buhay, we complain of these things. Hindi natin nakikita yung kabutihan ng Diyos ko. Ilang thousands of dangers and death na tayo iningatan ng Diyos. And yet, maghahanap tayo ng kasapatan mula sa ibang bagay. That's an effect ng false teaching. I assume, baka marami din sa atin dito, galing din sa mga maling katuruan, binigyan tayo ng liwanag ng Diyos, at ngayon, nagsisikap tayo, mas lalo pa natin makilala ang Diyos, pero karga-karga natin yung false teaching na yun. Ako, example din naman. That's why it pays na tayo bilang isang iglesia ay bigyan natin ng premium yung pangangaral ng salita ng Diyos at tayo mismo sa ating kanilang mga bahay at tahanan na nagpapalakas mula sa salita ng Diyos from the truth. Truth is immutable as Christ is immutable. Hindi nagbabago ang katotohanan ng Diyos. Si Jesus mismo, ang personification ng katotohanan, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus ang embodiment ng katotohanan. At yung kanyang salita na pinahayag niya, ito ang panghawakan natin. Dito tayo maging matatag. Therefore, kung hindi sa mga maling katuruan, tayo dapat mapatatag, makita natin kay Jesus, ngayon, ano yung dapat magpapatatag sa atin? How can we be strengthened? Sabi dyan, verse 9, for it is good for the heart to be strengthened by grace. Not by foods. Sabi dyan, not by foods through which those who were so occupied were not benefited. Ano ba yung foods na sinasabi? Yan yung old covenant. Alam mo saan? Yung paghahanda ng pagkain, yung paghahanda ng altar, hindi nila na-benefit to the fullest kung ano pa talagang pinipicture nung ginawa nila noon. Kasi yun yung gusto nilang balikan. Yung old covenant mentality na merong sacrifice, merong tupa, merong karne, merong mga tinapay, lahat ng ito. Sabi dyan, not by foods through which those who were so occupied sila were not benefited. Hindi na malakas ang kanilang kaluluwa. Kasi, hindi na nakita yung ginagawa nila noon was pointing to Christ. Nung dumating si Jesus, ano ginawa ng karamihan ng Hudyo? They nailed Him to a cross. And yet, ito mga Hudyo na nanampalataya kay Jesus, nakatanggap ng biyaya. At dito din daw sila mapapalakas sa biyayang ito. Ano ba itong biyaya? Hindi sinabi dyan, hindi nilinaw. But we can apply through scriptures. Ano ba yung grace na ito? May contrast dito sa previous point na do not.
dito, a glorious truth, a weakened heart is and can be strengthened not by anything else but by grace. I-analyze natin to. Kung pag-iisipan natin, lahat na meron tayo, lahat na natanggap natin, ultimo yung pinakamaliit na bagay na natanggap natin, lahat ng ito ay grace. Walang ni isa sa anumang meron tayo, magmula sa pinakasimpleng hininga natin, ay deserve natin. Now, if we begin to think ng ganyan, then, sana dyan pa lang na-strengthened na tayo. Kapatid. Dahil what we deserve truly is no less than yung pukot ng Diyos at paghahatol ng Diyos. And yet here we see, araw-araw huminga tayo. Umabot tayo sa ganitong edad. Mga kaibigan, kayo rin, kung hindi kayo manampalataya, that is nothing short of God's common grace sa inyo. How long should it take for you to survive na bago may panganak? Dapat pag conception pa lang, nagkaroon pa lang ng life doon, dapat patay na agad. And yet, nagpatuloy ang conception for 9 months. And then lumabas ka. Nagkaroon ng hininga. Hanggang ngayon, nandito ka. That's from day one, grace. Undeserved. And yung grace. And yet, yung grace na yan, na pinag-usapan natin, mas may hihigit pang dakila na grace. It is saving grace, mga kapatid. Saving grace. Bakit? Ito'y lampas. Sukdulan pa kaysa sa common grace na natatanggap ng kahit hindi manampalataya. Tayo mga kapatid, sa biyaya at awa ng Diyos, we receive such grace na tayo, na dating rebelde sa Diyos, dating lumalaban sa Diyos, dating walang pakialam sa Diyos. Ang dati iniisip lang natin, sarili natin, kasiyahan lang natin, kung paano tayo mamuhay, paano tayo kakain, paano tayo mag-i-enjoy, lang iniisip natin. Walang kinalaman ng Diyos dito. At kung may kinalaman man siya, ay tuwing Pasko, o tuwing Holy Week, tuwing Easter. At dati tayong ginagawa lang natin ay patungkol sa ating sarili. Sa biyaya ng Diyos, may isang araw na nakarinig ka ng salita ng Diyos. Ilang taon na nakarinig ng salita ng Diyos. At sa katigasan, kalagitnaan ng katigasan ng puso mo, binuksan ng Diyos. Gaya ng pagbukas na ng puso ni Lydia. At ipinakita sa iyo ang kabanalan ng Diyos at kung gaano ka kadungis sa harapan ng Diyos at kung gaano ka karapat dapat ng kamatayan at puto niya. At pinakita sa iyo na si Jesus lang at tanging pag-asa mo na ikay mapatawad at malinisan at maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ang tawag natin doon, mga kapatid, that's the glorious grace of the gospel of Christ. Yan ang grace na tinutukoy. Paano tayo masi-strengthen? By that kind of grace. Ultimately, doon at doon hahantong. And that's where I rest my case. Kung may magtatanong man at kung ako man ay dumating sa punto ng panghihina, ang tangi kong mapupuntahan at masasabing puntahan mo ay si Jesus. At si Jesus lamang at alalahanin mo kung saan ka niya pinulot, saan ka niya iniligtas, kung paano ka niya niligtas. Alalahanin mo itong biyaya na ito. Pag may naisip pa kayong mas dakilang dahilan para manumbalik ang kagalakan, ang init, ang pag-ibig sa Diyos, sabihin niyo sa akin. But I guarantee there is none else. Kasi sa ating mga manampalataya, ang tanim, yung punot dulo, ang bukal ng ating kalagayan at kagalakan ay si Jesus. At wala nang iba.
In fact, ito magiging sentro ng panambahan sa langit. Basahin niyo Revelation chapter 4, chapter 5. Ano ang theme ng worship na ituro ko dito dati? Chapter 4, creation, paglikha ng Diyos. Pero pagdating ng chapter 5, the new creation, ang kaligtasan through the Lamb, Christ Jesus. Yan ang tema ng langit. Kaluwalhatian at papuri sa Diyos sa kaligtasang napakadakila. At kung hindi magpapainit sa atin, sa mga puso natin yan ngayon, sa nanghihina natin mga puso, hindi ko na alam mga kapatid kung ano pang meron. Hindi ko alam. Wala na akong masasabi. In fact, yan din yung sinabi. Wala nang iba. It is good for the heart to be strengthened by grace. At dahil dito, verse 12, therefore Jesus also, that He might sanctify the people through His own blood, suffered outside the gate. So then, let us go out to Him outside the camp, bearing His reproach. Ito yung tutulong sa atin sa pag-persevere natin. Sa pag-persevere natin hanggang sa huli. We go outside the camp, we go with Christ, bearing His reproach, bearing His shame. Because our life dito mga kapatid is a life full of sorrow. Yun yung tinuro na ginagawa namin kanina sa mga kabataan. There is pleasantness sa buhay nito, but it is full of sorrow, full of pain, full of tragedy. How can you survive? We keep our eyes in Christ. Gospel truth. Meditate upon gospel truth mga kapatid. Pag-aralan nyo ang aspeto ng gospel. Our justification, our sanctification, our election, our glorification mga kapatid. Pag-aralan natin ito, namnamin natin ito. And how can we do that? Through His Word. By attending the means of grace sa preaching na salita ng Diyos. If there's anything, if there's one thing that should keep us from sin, to push us to walk in holiness, it's the gospel. It's the gospel. The gospel, the glorious gospel of Christ. In fact, hindi lang sa holiness, but even our worship. Ang worship natin, ang tema ng worship natin tuwing linggo must be centered on the glorious gospel. Christ, Kristo. Bakit tayo nagkakaroon ng panambahan? Bakit tayo merong desire na sambahin siya? Bakit tayo may dahilan? Ang dahilan natin sa gospel, yung kaligtasan. Ano pa ba hahanapin natin? Kaya nga, before tayo magkaroon ng zeal to evangelize the lost, do we really have that desire to know God more through the gospel? Because it's the gospel na talaga magpapainit sa ating mga puso. Ito yung magkukos sa atin upang lumaban. To be gospel bearers. How convinced are we? How in love are we with that gospel na ayaw natin sarili at gusto natin mabahagi sa ito. It's the gospel. Anong magmomotivate sa atin para yung ating mahal sa buhay, mga anak, magulang, asawa, ay gusto natin maligtas? Dahil sa pagkakaintindihan natin sa gospel. Sa pagkakaintindihan natin sa character ni Jesus. So therefore, mga kapatid, it is good for the heart to be strengthened by grace. The grace of God in the gospel. So sa ating pagtatapos, are we consciously drawing encouragement sa ating isipan through the gospel? Is the gospel, doon ba humahantong yung ating paghanap ng encouragement para sa nanghihina natin mga puso? Are we conscious about that? Let us
plead with God and cultivate a mind that is constantly conscious, amazed in the glorious gospel of God's grace. Again, I cannot emphasize na minsan, every time na nakikita ko yung lyrics of Amazing Grace, pag sinabi ito yung kakatayin natin, minsan I cannot help but repent. See, Lord, it's not that amazing anymore. Lord, paingin ko yung puso, paalalong sa akin kung gaano ka-amazing itong gospel na ito. Because there will come a time, there are times that you sing Amazing Grace, not as amazing as it should be. And God help us. God help us na maging manatili ito sa isipan natin, that we may be strengthened by such. Sa ating mga kaibigan dito, nabanggit natin ang immutability ni Jesus. Our friends, mga bisita, mga loved ones. To the believers, mga mananampalataya, itong character ng Diyos is hope and joy and comfort that Jesus Christ never changes. Pero sa iyo, kaibigan, it's a constant threat that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And what He said, that He will judge sinners into their destruction, is going to be the same. That will only change kung ikaw'y sumuko kay Jesus. Come to peace with God in His terms. Suko mo yung armas mo ng pagre-rebelde and come to terms of peace with God in His terms through His Son, paid for the penalty of sins sa cross. Mga kapatid, mga kaibigan, it's a terrifying thing, yung immutability ni Jesus kung hindi ka manununan. Because He will judge you. He will judge. And it will be full in His judgment. Not an ounce ang magiging kulang. He will be relentless in His judgment. Sa kanyang buhod, ibuhos sa kanyang buhod. Saan ibuhos ito? Walang katapusan sa dalawa. And yet, my friend, tingnan mo doon. In His love and mercy, if you come to Him sa daan ng pagsisisip pananampalataya, itong relentless wrath na ito tinapos ni Jesus sa krus. Not an ounce of sin is left na babayaran para sa atin, para sa mga mananampalataya. Don't be foolish. Choose life. Choose Christ. Maraming. Panginoon, tunay nga nakakadraw ang immutability ni Jesus na magpakailan pa man siya hindi nagbabago. The way that our hearts will be strengthened is by your grace. And it is your gracious character of immutability na kayo hindi nagbabago. At pinapakita niyo sa amin kung gaano kayo kabuti. Kung paano na kami niligtas na ito yung patuloy na magpaalala, palalimin aming devotion sa inyo, aming pag-ibig sa inyo. Oh Lord, we confess and we repent that we have not loved you, we have not worshipped you as we ought, we have not obeyed you as we ought. Yet we plead for your grace na magpatuloy kami. And help our friends na wala pa sa inyo, that you would open their hearts, break the heart of stone as only you can. Na sana sila yung magpasumuko sa inyo at makita nilang pangailangan ng Jesus. In Jesus' name we pray.